Our God is great. Our God is awesome. Siya yung ating Savior. Kaya i-worship natin siya in reverence, in truth. Yung buo nating pagkatao, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. In Luke, it says, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom His favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Even the angels, the shepherds are worshiping God, and they say, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom His favor rests." Ang God natin is very gracious to give His only Son here on earth, at para tayo ay save. And glory to the highest place ang ibibigay natin sa ating Diyos. Wala nang iba kundi si Jesus. Purihin natin ang Diyos natin na napakadakila. Hallelujah! Glory, glory in the highest place, oh God. This is for you. Hallelujah! Deserve mo, Panginoon, na mapapurihan. You are to be glorified. Be exalted up high, oh Jesus Christ. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 Yes, oh God. We worship you. Hallelujah. Glorify your name. You are the first, you go before, you are the last, Lord, you're the encore, you're
ay magpupuri sa iyo. Ang aming mga kamay, ang aming mga tinig ay para sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay ay aalay namin sa iyo. You alone are God. Hallelujah. Tunay at totoo kang Diyos. Ikaw ay sasambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Glory! 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 The highest place! Hallelujah! 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 Oh, glory and honor belongs to you, God. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, ipapakita namin kung gaano ka namin iniibig aming Diyos. Hallelujah. This is your day. This is the time that we are going to praise you all together. Pupurihin ka namin gamit ang aming mga lakas. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Glory in the highest place, worthy to be praised. Ikaw yon, O Diyos. Yes. Hallelujah. Purihin ka. Ito kami, Panginoon. Iniaalay namin ang lahat para sa iyo. Yes. Para mabigyan ka ng glory, mabigyan ka ng honor. Hallelujah. Ikaw ang madakila. Sa iyo ang kaluwalhatian ng lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing, Amen! Hallelujah! Praise our God! Good morning po sa ating lahat. Yan, makikihingi nga po ng smile ninyo ngayong oras na ito. Habang binabati po natin ating mga kapatiran, ipakita natin yung best smile natin. Set me apart, gave me a new heart, compassion to share your great love. Show me your ways, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. You are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path, is one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell
Our God is great. Our God is awesome. He is our Savior, our Redeemer. Kaya deserve ng God natin ang papuri. Amen. Ang recognition na dapat nasa Kanya lang. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Andito kami na yung mga anak. Magbibigay ng mga pagpuri na deserve mo. Hallelujah. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. Come on. You deserve the highest praise. 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 We come into your presence with singing. Come into your presence with praise. Enter your gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven's waiting. Power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you the mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. Hallelujah. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, O Lord. We come into your presence with singing. Come into his presence with praise. And into your gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven's waiting. Power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you the mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a praise. Woo! That's what we came here for. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a praise. Woo! That's what we came here for. Hallelujah. Everything within me reaches out to you. Your power and majesty, grace and mercy too. There'll be singing and dancing, hearts and voices raised. You have set your people free, and now the house is filled with praise. Everything within me reaches out to you. Your power, and majesty, grace and mercy too. There'll be singing, dancing, hearts and voices raised. You have set your people free, now the house is filled with praise. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. You deserve. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. 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 Hallelujah. Praise. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All glory and honor. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All glory and honor. You deserve to be praised, O God. Hallelujah. Praise you, O Lord.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh glory. Praise you, praise you, praise you from the bottom of our hearts. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, what a beautiful name. Jesus, you are so wonderful, so gracious. Pupurihin ka namin, oh God. Hallelujah. We worship you. Jesus, beautiful Savior, God of all morning star, all the heavens shout your praise, all creation bows to worship you. How wonderful
Savior of our lives. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa awa at habag mo para sa amin. Nang dahil dito, binigay mo ang iyong anak na si Jesus para sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, aming Ama. Hallelujah. Aming magagawa na may pakita namin sa iyo, may padama namin that we love you. Hallelujah.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated Sunday Service Online. You can come as you are. Here, we get to worship God and listen to His Word together, online, and though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by Pastor Eric Gumarang, a missionary evangelist. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service, and God bless. Bago tayo maging busy sa maraming bagay, tanungin muna natin ang ating sarili, ano nga ba ang Pasko? No? Kung ikaw ang tatanungin, no, sa iyong sarili, tatanungin kita ngayon, ano ang Christmas para sa iyo? Nanonood ako ng mga YouTubes. Ang dami ngayon mga nagpo-post. Sineselebrate dapat ba talagang i-celebrate ang Christmas? Napakaraming diskusyon. Ako yung natatawa na lang kasi bakit ko po pinanonood dito? Kasi gusto ko naman maging updated sa nangyayari sa mundo. At napakarami nagsasabi, hindi na dapat, kasi ito daw ay, yun nga, pagano, nabanggit niya ito ng ating pastora, no, na talagang noong unang panahon kasi, ini-worship nila yung sun, tapos nagsi-celebrate sila. Nireview ito ng mga Kristiyano, instead of worshiping the sun, we worship the sun. Nagets po ninyo? No? Son of God, no? Si Jesus. Ngayon, at napakarami pang bagay, even sa nakakalungkot, maraming mga Christians na nagsasabi, hindi dapat tayo nagse-celebrate ng Christmas. Kasi masyado silang nakafocus, hindi naman binanggit kailan, saan, date, meron namang lugar, kaya lang gusto makita talaga, kailangan ganito, kailangan ganyan. At nakakalungkot. Dahil kung ang birthday natin ay kaya nating i-celebrate, how much more ang ating tagapagligtas. Amen? So, sa mga kultur, nakakalungkot nga, masaya pa nga tayo sa mga Christian nations. Meron tayong ganitong mga selebrasyon. Alam niyo po ba, nung ako'y nasa Thailand, kwento ko lang po ng konti, 5 taon ako doon, pero nakakalungkot. Dahil unang-una, hindi nila kilala si Jesus because they are Buddhist. Walang Christmas sa kanila. Pero, pag pumunta ka sa mga malls, makikita mo naglalagay sila ng mga katulad ng malls natin dito. Kaya lang mas bongga siyempre dito, Magpapatugtog sila ng mga Christmas carols. Ang saya, pati yung mga Buddhist nakikisaya. Ngayon, kung tatanungin mo, ano ang Pasko sa kanila, may mga tinanong ako doon ng mga Buddhist, mga kaibigan. Sabi nila, party. Diba? Kasi additional yun sa celebration nila bilang Buddhist. Pero ang totoo, bahit mga Kristiyano na, ay talagang nadadala pa rin ng kakaibang mga pananaw patungkol po sa Kapaskuhan. So pag-usapan po natin, ano ba talaga ang tunay na meaning ng Christmas? At sa iba pong mga tao, ang Christmas daw po ay iba-iba, Iba-iba yung mapapansin natin. Sabi ng mga businessman, ang Christmas daw sa kanila ay good business. Kasi nga naman, pagka Christmas, maraming benta, opportunity para bago pumasok ang bagong taon, makaipon, ang daming mga pakulo para ng mga businessman para kumita. Ano pa? Good parties, sa mga party goers. Great gifts for everyone. Gusto niyo po ba ng gift? Ayan, siyempre lahat tayo, Hindi mapagkakailayan. Sasabihin nila, bata lang yan. Hindi kaya, kahit ng mga may edad na, napakasarap, tumanggap ng gift. At siyempre, napakasarap din naman ng magbigay. Para sa iba, sa mga generous, lalo na, talagang gift Merong may tao po talaga, maniwala kayo, sinabi ng Biblia, merong may gift of generosity talaga, na kaya niyang magbigay, hindi nasusukat sa kanyang kung anong meron siya. Kundi kaya niyang magbigay ng lahat, kung anong meron siya. Iba yun, So, yung mga generous, excited sa Christmas. Bakit?
Dahil opportunity na naman sa kanila para makapagbigay. Kasi masayang-masaya sila kapag sila'y nagbibigay at habang binubuksan sa harap nila yung regalo, sila yung unang-unang tumatalon, no? Excited na excited. At sa iba naman, sa mga mahilig gumastos. Ayan, Sino dito mahilig mag-shopping? Wag yun, nataas kamay nyo, mabibisto, Ang Christmas is a good opportunity para sa mga consumers na to buy something. Iba nga, bili lang bila. Sa totoo, yung iba hindi naman magagamit. Pero bibilin pa din, kasi Pasko. Ayan. Sa mga nagtatrabaho, Christmas is bonus. Sa mga pamilya naman, it's a great opportunity, lalo na sa ating mga Pilipino, for reunion. Ayan, nagkakaroon ng mga reunion, especially sa ating mga Pilipino. Christmas carols, ayan, ang dami nyo na makikita sa mga TikTok, sa YouTube. Iba-iba na yatang style ang pangangaroling, Dala-dala ng buong karaoke. May sayaw na dito, sayaw pa doon. Masaya nga naman, At natutuwa tayong panoorin yon. Pero yung iba din, sabi, good time to connect with friends. Kasi nga naman, pag Christmas, holidays, makikita mo ulit yung mga dati mong mga hindi nakikita ng mga kaibigan. Even sa mga offices, ay nagkakaroon din ng mga Christmas parties. So, hindi na nila iniisip yung trabaho. Tayo mag-party na, magkasiyahan na. Good time to decorate. Ayan, ang ganda-ganda ng ating church. I don't know kung bibisita ako sa inyo, kung meron ng mga decorations. Meron na ba? Nagiging busy tayo sa pagde-decorate, kahit simpleng decoration lang. Dahil para... Yung iba, hindi ka din naintindihan, para sa kanila, ma-feel naman nila yung spirit of Christmas. Pero yun nga, napakarami ng mga ginagawa, busy-busy na. At sa iba naman, ito yung nakakalungkot. Walang meaning sa kanilang Christmas. Bakit? Sabi nila, why? Because they are poor. They don't have anything to wear, yung new things. Wala silang ilalagay sa kanilang table. Para sa kanila, ang Pasko, napakahirap. Naiintindihan po natin, hindi lahat masaya. Meron din malungkot. Meron din mga namamatayan bago sumapit ang Pasko. Meron din namamatay oras ng Pasko. Ay nako, marami mamamatay. Bakit Pasko pa? Diba? Napakaraming emosyon na nangyayari. Hindi lahat nagsasaya. Yung iba nalulungkot din. At yung iba din, na-stress. Ako? Sino dito stress na? Sana wala, Lalo na mga nanay. I tell you, nanay. Normal lang kasi sa mga babae, mga practical, thinkers. Kahit di naman Pasko. Pagka nakita na ang lalagyanan ng cabinet, ng pagkain na, naku, nawawala na, nauubos na, mag-start na yan. Mag-isip. Kasi normal po sa nanay, practical thinkers sila. Kaya mga tatay, huwag kayong magtaka ha. Huwag kayong ma-stress sa inyong mga asawa. They just normal lang yun. Iniisip nila yung budget, magkano. Kaya lang, pag hindi naintindihan talaga yung tunay na kahulugan ng Pasko sa mga nanay, super sila una-una na stress. Para sa kanila, ang Pasko tuloy stress na. Very stressful. Iniisip pa lang nila, naku, Pasko na naman. Hindi yung Pasko na naman, masayang-masaya. Hindi, Pasko na naman, ako po. Wala na yung joy. Kaya, ano nga ba talaga, Pero meron din, meron pa pala ako ibang napansin. Ang Christmas, makikita mo paglakad. Subukan nyo, bago dumating ang Pasko, nag-start na ang mga holidays, pumunta ka sa mga lugar-lugar, iskinita, ano makikita mo? Hindi lang parties. Inuman dito, inuman doon, At minsan may kasama pang immorality. Nakakalungkot, na isa-celebrate ang Christmas, yes, pero bakit ganon? Magtatanong tayo minsan hindi na nga natin tinatanong. Parang kinakalyo na yung isip natin. Minsan, hindi na natin binabalikan yung ano nga ba talaga yung meaning bago tayo mag-celebrate. So, napakagandang pagkakataon po ito. This is a simple, very simple message na nais ko pong i-share sa ating lahat na I believe na ang simple message na ito ay magiging paraan para ma-realign po tayo sa tunay na nakahulugan ng Pasko and at the same time, mai-apply po natin sa ating buhay. Amen po? Ayan, tayo po muna yung manalangin.
Panginoon, salamat po sa oras pong ito dahil alam namin na ikaw ay tunay na Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumalang ng langit at lupa, ng kalawakan, Panginoon. And God, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord, mahal na mahal mo kami. At sa oras pong ito, Panginoon, pag-uusapan po namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng Christmas. Hayaan mo, Lord, na patuloy, God, na palambutin mo ang aming puso. Kung meron man mga bagay na tanong kami o nag-worry ka mo ngayon, anuman ang sitwasyon namin ngayon, Lord, tulungan mo kami na makapag-focus sa oras pong ito at hayaan na yung banal na Espiritu ang maging tagapagturo po namin. Maraming salamat po. Hayaan mo, Lord, na maluwalhati. Ikaw po lamang, Panginoon, sa lahat ng aming pag-uusapan. At hayaan mo, Lord, na ang iyong mga salita na maihahayag sa umagang ito ay hindi lamang pong tumimo sa aming puso, kundi ito, Lord, ay ma-share po namin. Unang-una sa aming mga mahal sa buhay at sa mga tao na malapit po sa amin. Salamat po, Panginoon. Binupuri ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Halakpakan po natin ang Panginoon. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 1, verse 15. Saying trustworthy, serving full of acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Sa Tagalog po. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Purihin po Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timothy. At alam po natin ang buhay ni Pablo, kung babasahin po natin ang chapter 1, ay ipinikilala po ni Pablo ang kanyang sarili sa kanyang sulat bilang apostles ni Christ Jesus. At ang sulat po nito, nung panahon po na yun ay napakarami pong false teachers. Ibig sabihin, noon pa man ay nangyayari na ito. Si Pablo ay nagbabahagi ng magandang balita at yung iba din naman ay nagbabahagi din ng tinatawag na teachings. Pero ito'y may dagdag, kaya nagiging false. May dagdag. At halimbawa po, si Jesus ay ating tagapagligtas, we are saved by grace. Pero sa mga false teaching, malalaman agad natin, even sa panahon ngayon, may dagdag. Kailangan merong ganito, kailangan may ganito, may kailangan. Pag yun ang sinasabi na nila, teka muna. No? Kasi gumagawa po tayo gumagawa ng kabutihan, hindi para maligtas. Dahil tayo ligtas na. Kailangan maliwanag po yun. So si Apostol Pablo po, sabi niya, sulat niya kay Timothy, kailangan niyang pahalalahanan ang mga churches dito, sa kanyang sinulatan, sa Macedonia, Ephesus, upang paalalahanan sila na manatili sa tunay na katuruan, tunay na pananampalataya. At dito po, bago dumating dito sa ating text, ay sinabi din mismo ni Pablo kung sino siya. Alam naman natin, hindi na natin pwedeng kailangan isa-isahin sino si Pablo noon. Siya ay mang-uusig, mamamatay Kristiyano, hindi lang basta mamamatay tao. Dahil ang alam niya noon, yun ang tama. Akala niya yun ang tama, usigin. Dahil itong mga sumusunod kay Jesus na ito, sila ang mga bulaang propeta, or sila ang mga lumalabag sa kautusan. So yun po si Pablo. Pero, sinabi po niya dito sa verse 15, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Nagsasalita po si Pablo na may authority dahil naranasan niya po ito. Tandaan po natin yung buhay na he just simply walking the talk. Kaya napakahalaga nung mga binibigkas niya pong bawat salita. Lahat po intentional. That Christ, sabi niya, that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am the foremost. Sabi, ako yung pinaka. Ako yung pinakamakasalanan kung titignan. Sa panahon nila, sobra. Sa panahon ngayon, sino kaya ang pinakamakasalanan? Ayan. Pero alam nyo, ang kasalanan. Yun lang naman yun. Maliit man malaki, magkupit ka ng 1,000,000, 1,000,000 piso.
Sino kaya pinakamakasalanan? Lahat. Kasi nangupit. Yun naman ang usapan, hindi halaga. So ngayon po, napakalinaw po ng presentation ni Pablo sa sa text na ito. Ano po? Una, number 1 po, what is Christmas? Christmas is about a person. Huwag natin kalimutan yan. It's about a person. Sino ba yung person na tinatinukoy dito? Ano? Kasi po, si Jesus mismo, sabi nga ni Pablo, Jesus, no? It's si Jesus ang pumunta dito sa mundo. Si Jesus, hindi kung sino pa man, ano? Hindi si Santa Claus, hindi kung sino pa man yung mga nagbibigay kapag Pasko. No, sabi nga ng mga scholars, they believe that there are more than 300 prophecies about Jesus in the Old Testament. At lahat yun ay tinupad niya. Wala siya kahit single one na hindi tinupad. So, hindi natin pwedeng paghiwalay yung old and new. Lahat yan, they are one. Dahil ang lahat ng sinasabi sa Old Testament ay patungkol kay Jesus, the coming Savior. Ano po? At yung Christ Jesus, when Christ Jesus came, ito po ay napakahalaga nating maalalang muli. Dahil bago tayo maging busy, ano ba yung Christmas? It's about a person. Yes, it's about dahil may mga regalo tayong matatanggap, may mga party, yung mga nabanggit ko kanina. Tama naman yun, totoo na kailangan natin mag-celebrate. Pero wag nating kalimutan yung pinaka-sentro ng dahilan kung ano yung Pasko. It's about a person. It's about Jesus Christ. Ano po? Ang isa sa mga unique kay Jesus Christ na pumunta siya dito, madaming nabago nung dumating ang ating Panginoong Jesus. Napaka-unique ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Unang-una, si Jesus Christ ay binago niya. May nagsulat nga po, anonymous yung nagsulat nito. Basahin ko lang po yung konting sinulat niya. Sabi niya dito, His birth was contrary to the law of life. Laws of life. His death was contrary to the laws of death. His resurrection was contrary to the laws of science. He had no cornfields or fisheries, but he could spread a table for 5,000 and have bread and fish to spare. Grabe, si Jesus, ang galing. He walked on no beautiful carpets or velvet rugs, but he walks on the waters of the Sea of Galilee, and they supported him. 3 years, he preached his gospel. He wrote no books, built no church house, had no monetary backing, but after 1900 years, sabi dun sa bulat, he is the one central character of human history. Totoo po, Ang dami, buong mundo affected sa ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya'y dumating. At lalo na, kung mapatatandaan natin yung preaching last Sunday, maraming nabago sa mga buhay ng tao na nakasaksi at nag-receive nung unang Kapaskuhan. Unang-una na dito, siyempre, si Joseph at si Mary. Maraming nagbago sa kanila. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magdiwang, bakit kailangan nating mag-celebrate at magpasalamat at mag-worship, lalo na sa araw ng Kapaskuhan. Bakit? Dahil hindi natin sineselebrate ang simpleng tao. Ano po? Siya po ay Diyos. Diyan po tayo papasok sa pangalawang points. The second point, Christmas is about a passage. Bakit passage? Saan ba siya pumunta? Sabi ni Pablo po, Christ Jesus came into the world. Ito po yung mga sinasabi ng mga theologians na yung doctrine of incarnation. Yung katotohanan na ang Diyos ay naging nagsakatawang tao. Ulitin ko po, ang Diyos ay nagsakatawang tao. Ibig sabihin, He is God. Nung siya po ay nagsakatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. 100% God
and 100% man. Nakaka-amaze po dito, bakit niya pinili? No, pwede naman hindi. Kung Old Testament nga, pag nagkasalang isang tao, nilalamon ng lupa. No, nakakalungkot. Buong pamilya damay. Pero grabe yung grace ng Panginoon. Nung naparito, ang ating Panginoong Jesus, ginamit niyang isang sisidlan ng isang birhen para pumunta sa mundong ito. At maging, He became one of us, God-man on earth. Isang napakalaking dahilan para tayo pong lahat ay magdiwang. Biruin nyo, ang Diyos nagsakatawang tao para sa atin. Amen po ba? Sino ang pwedeng gumawa niyan? Ano po? Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 22 and 23, "Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying," verse 23, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name," what? Emmanuel. Anong meaning ng Emmanuel? Sabi doon, which being interpreted is, God with us. God with us. Kaya kapatid, iba-ibang sitwasyon natin ngayon, oo. Pero kung tunay mong kinilala ang Panginoon, kilala mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at isinuko mo ang kanyang buhay, hindi naman tayo ligtas sa mga pagsubok ng buhay. Napakarami pong pagsubok ng buhay. Kung babasahin nyo ang James, 2 bagay lang naman eh. Ang storms po was designed not to destroy us. Tandaan po natin yon. Ang mga pagsubok ng buhay, hindi para patayin tayo or pahinayin tayo. No. Storms are designed to strengthen us. For us to draw near to God. Yun po yun. Pero ang temptation, ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Ngayon, kung meron po tayong nararanasan ngayon na mga kahirapan, iba-ibang klaseng man yung klaseng kahirapan, dapat tanungin natin, nasaan ba tayo na context? Tayo ba ay nasa pagsubok? Are we facing the storms in our lives? Or nandun tayo sa temptation? Minsan, nahihirapan tayo dahil nandun tayo, nagpapatempt tayo. At delikado po yun. Pero dito po, tandaan po natin, lalo na sa totoong kumilala sa ating Panginoong Jesus, that God with us. Hindi po tayo nag-iisa. Amen? May kasama po tayo. At kapag tayo, sabi na may Biblia, if God is with us, who can be against us? Tayo po ay may dahilan para hindi tayo susuko because God with us. Not only God over us, although ito po ay totoo because God is sovereign, not only because God is for us, of course, kasi gracious siya ay ating kaibigan din, sabi ng Biblia, pero ang pinakamasarap na maintindihan po, He is our Emmanuel. Sabihin po natin, Emmanuel. God with us. Sabi mo sa katabi mo, nasa sayo ang Panginoon. Ayan. Kasi pag sinabi mo sa katabi mo, sasabihin niya din sa iyo, nasa sa ating lahat. Ayan. So let us declare, I challenge you, kapatid. Kapag dumadating ako, ito yung aking sekreto kung bakit ako nananatiling misyonero, nagpapatuloy. Hindi, ako naman ay tao at tinatamaan ng napakaraming temptation, napakaraming pagsubok sa buhay, hindi lang personal, family at sa mga ministries. Napakahirap po. Pero sa mga panahon po na ako'y pinanghihinaan ng loob, ayan, Kaya huwag niyo isipin na mga leaders niyo po, ang ating pastora, hindi pinaghihinaan ng loob. Hindi kami mutant, hindi kami mga superheroes. Kami ay katulad niyo din. Kaya lang, ang kasarapan kapag ako ay, na-realize ko kapag dumadaan ako sa maraming lalo na personal struggles at saka sa family, mabigat yun eh. Pag pinag-usapang pamilya, pwede mong ma-carry pa yung usapan sa labas. But yung usapang family, ay naku, ang bigat kaya. Pero alam niyo, ang aking dinideclare lagi, sabi ko, Lord, you are my
Emmanuel. Pag sinabi kong, you are my Emmanuel, ibig sabihin, hindi ako lumalakad mag-isa. Amen po. Doon pa lang, panalo na ako. Kasi kinukondisyon ko na ang mind ko na ang kasama ko ay hindi lang kung sino. Ang kasama ko ay ang Panginoon na nagsakatawang tao at siya ay nasa akin. Kasama ko siya kahit saan ako pumaroon. Amen? Hindi ako magiging simpleng tao. Bakit? Kahapon ba yun? Noong isang araw, binisita ako ng aming kaibigan sa bahay. Napag-usapan namin, sabi niya, pre, napag-aralan ko sa science that we are not just a people or a person. Kasi inaral niya yung science. Sabi niya, grabe pala ang kuryente ng tao. Ilang trilyon mga kuryente natin sa katawan. At napakarami pa. At ang huling titibok or nahihirapan ang even ng doktor, na pahintuin basta-basta ang puso. Dahil ang puso ay automatic talaga. Tuloy-tuloy. Simula pa man nandun tayo sa tiyan ng ating mga magulang, tumitibok na yan. At tuloy-tuloy. At sabi niya, napag-usapan namin ang lahat ng yon. Sabi niya, kaya wag natin sasabihin, tao lang. O nga naman, Kasi pag tayo nagkakasala, minsan ginagawa nating excuse. Sorry, tao lang. Ayan, Pero gusto ko pong, na-remind po ako, o nga naman, we're not just human being. You know why? In Genesis, God created us by His own image. And in the image of God, na-create tayo. Nakawangis niya. Tapos lahat ng particles sa ating katawan, simula sa loob na hindi nakikita. Amazing. DNA, napakadami. You name it. Lahat ng particles, even in the dots ng ating katawan, ay hindi natin pwedeng simplihan o maliitin. So, ito po yung dahilan kung bakit napaka-special natin para sa Panginoon. At kaya naman kapag tayo pinanghihinaan ng loob, kung titignan natin ang ating pagkaka-create sa atin, ay malaking encouragement na. Na pagharap mo lang sa salamin, huwag ka ma-discourage, kapatid. Kailangan, I am fearfully and wonderfully made by God. Dumaan yung maraming bagyo. Masasabi pa kaya natin yon pag numaharap tayo ngayon sa mga pagsubok? Alalahanin natin, Lord, you are my Emmanuel. Hindi mo ako pababayaan. Because God with us. Amen? So wag natin kalimutan na isang katotohanan na dapat tayo mag-celebrate ng Christmas dahil naparito ang ating Panginoong Hesukristo, binigay ng Panginoon. It's a wonderful gift and an ultimate gift, the greatest gift of all, sa atin, para magkaroon tayo ng Emmanuel. At para mag-lead sa atin, dahil tayo hindi karapat-dapat, pero pinaging karapat-dapat tayo ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo na makasalanan siya ito yung third point natin Sabi dito sa third point natin, Christmas is also about a purpose. Una, si Kristo, it's about a person. It's about a passage that God with us. At ang pangatlo, may purpose po bakit siya pumunta. Bakit kailangan magkaroon ng Pasko? What was the purpose of Christ coming? Kung i-discover po natin yung totoong meaning ng Christmas, sabi ni Pablo, presentation niya sa ating text, napakasimple. Jesus came into the world to what? To save sinners. Sino po dito yung walang kasalanan? Pakitaas po yung kamay. Ako yung pagtaas ako. Madadaway, no? Kasi lahat po tayo nakasala. Amen? Meron akong isang kakilala, sabi niya, hindi na ako nagkakasala. Oh. Hindi na daw siya nagkakasala. Doon pa lang nagkasala na siya. Bakit? I tell you, totoo ang Biblia. Lahat tayo nagkakasala. Kahit anong pilit natin na hindi magkasala, hindi ko sinasabing passage ito
May mga tao kasi na save passes na para magkasala. Hindi ganoon. Walang ganunan. Ano? Hindi totoo yun. Pero sa totoo lang, yung kagustuhan nating magbago, no? Nandito tayo sa flesh na talagang nakikipagbuno tayo. Yung mind nga natin, battlefield, no? Na talagang nakikipagbuno tayo sa diablo. Ano nangyayari? Minsan natetempt tayo. Minsan, ay, white lies lang naman. No? Gray lies, kahit anong color yan, yun ay lies. Ano pa? Paggising mo sa umaga pa lang, you have choices to make. At minsan, mas nauna na nating i-entertain yung mga news sa ating cellphones at dahil doon, marami ng laman ng ating isipan. Natataka ka, mabilis ka mabugnot sa maghapon. Ayan, at nagkakasala ka tuloy. Ayan, so napakarami pong nangyayari, even until today, even sa mga Kristiyano, na kailangan araw-araw yan labanan. Ano po? Pero, ang text po natin, numutukoy sa mga makasalanan, ibig sabihin, ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan, ng magliligtas. At walang sino man na makapagliligtas sa atin. Manliban sa isang banal, tunay na banal. Yun nga po ay ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi po doon sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Huwag po kayong magtaka kapag nagbabasa po tayo ng gospel, ang si Jesus po, or Matthew, Mark, Luke, and John. Si Jesus po ay pinipersecute ng mga relihiyosong mga tao, mga Pharisees, dahil si Jesus ay nakikisama sa mga makasalanan. Ayan, no? Nakikijoin. Hindi para magkasala, no? Kundi sila ay samahan. Nakikikain siya sa mga makasalanan. Why? Because ito po yung kanyang misyon. Upang iligtas, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi siya naparito, sabi niya, para sa mga ligtas na. Dahil ligtas na nga tunay, yung mga tunay na tumanggap sa Panginoon. So ngayon, sabi nga dun sa Matthew chapter 20, verse 28, he said, it's about himself, "Even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." So, very clear po yung misyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya naparito sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Kaya, kung titignan po natin, kung iisipin natin ang Pasko, ito po yung centrality, yung theme ng Kapaskuhan, that Jesus Christ came into the world to save sinners. Hindi po pwedeng ihiwalay, kung aalalahanin natin yung sabsaban o pasabsaban at ang cross. Hindi po natatapos doon. Kailangan meron ding empty tomb. Kasi hindi magiging celebration ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross kung walang empty tomb. Tandaan po natin, ito po yung good news, kaya tayo may dala-dalang good news. That Jesus Christ came into this world and then died on the cross, and then what? After 3 days, He has risen from the dead. Yun po yung kaibahan, dahil maraming mga Diyos-Diyosan, sabi ng Biblia nga, may mata, may ilong, may bibig, may tenga. Wala namang magagawa. Pero ang tunay na Diyos na nagsakatawang tao ay ang ating Panginoong Jesus lamang. At dahil naparito siya sa mundo, alam niya ang pakiramdam mo, kapatid. Amen? Dahil naranasan niyang maging tao. Minsan niisip natin, nagtatampo tayo sa Diyos, no? Lord, salamat. Nagpapasalamat tayo. Lord, salamat dahil ako'y niligtas mo. Ako'y makasalanan, Lord. Pero teka lang, God, kumakambyo tayo. Lord, ang sakit eh. Bakit, God? Alam niyo po, masarap naman magtanong sa God. Masarap din mag-express sa Panginoon. Dahil lang, God, di ka naman niya i-chismis. Napakasarap magbukas sa Panginoon. I tell you, the best ang Panginoon. Kung tayo mag-pour out tayo sa Panginoon, naiintindihan niya naman. Naiintindihan niya ang laman ng puso natin. Alam niya yung totoong pag-pour out ng puso. Alam niya din naman yung totoong nagmamanipulate. Hindi naman natin mamamanipulate ang Panginoon.
Ngayon, pag tayo po ay mayroon pong mga ganitong klase ng pagsubok, alalahanin po natin, ang Diyos po, naintindihan tayo. At kilalang kilala niya tayo. Pero salamat sa Panginoon. Why? Dahil kung babalikan po natin ang ating buhay noon, kapatid, sino ka noon bago ka naparating sa church na to? Anong klaseng buhay meron ka? Sige nga, konting balik-balikan lang natin. Balik tanaw. No? Anong buhay meron ka noon? You think, kung hindi ka kaya nakakilala sa Panginoon, walang nagbahagi sa'yo ng magandang balita, nasaan ka kaya ngayon? Sige nga, isipin natin. Ako, kung iisipin ko, nandun ako sa tondo, ako'y nangingikil ng tao. Nangunguha, nangugupit, at nag-i-enjoy kapag kami kaaway. Hindi kompleto araw ko po noon kapag wala akong nabuli. At wala akong, na suntukan, no? Pero, sabi ko, Lord, anong klase? Ang saya kaya? Ng mga kaibigan ko, ang term nila noon sa tondo, no? Tsugi na ngayon, no? Hindi nyo alam yung, siguro yung iba hindi alam yun, no? Salitang kanto kasi yun po, no? Na patay na, wala na. Sabi ko nga, Lord, kung babalikan ko, kasi nag-celebrate din naman ako noon ng Christmas eh. Nung panahon na yon, masaya din ako. Pero mas may dahilan ako ngayon para mas tunay na maging masaya. Kasi kung babalikan ko, parang si Pablo, ang buhay ko noon at ang buhay ko ngayon, isang napakasarap na dahilan para mag-celebrate ngayong Pasko. Amen? Dahil eto ako noon, parang si Pablo, eto ako ngayon. Ako yung pinaka noon eh. Pero ngayon, ako na yung pinakamabait. Ay, sabi niya, pinapanood ako yung bata, di nga, sabi niya. Napanood yun, no? Sa TikTok kaya tayo. Tatanungin ko sarili ko, no? Lord, ako ba yung pinakababait ngayon? Alam niyo, hindi ko kayang maging mabait. Sa totoo lang, mainitin ang ulo ko eh. Totoo yan. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, sabi ko, Lord, di naman ako makakataka sa iyo. Ano pa itatago ko sa iyo? Eh di, ibigay ko na lahat sa iyo. Pag mainit ang ulo ko, Lord, ang init ang ulo ko. Tulungan mo ako, God. Alam niyo, papakalmahin ako ng Panginoon. Kaysa ang problema sa mga tao, sasabihin nila, Lord, kaya ko to. Tanungin ka, okay ka lang? Okay lang ako. Awa, ang dami, no? Christmas, okay ka lang? Okay lang. Pag uwi sa bahay, iba ng itsura, no? Sa church, no, mga nagngitian, alam ko hindi kayo yon, no? Mga mag-asawa, lalo na, no? Ang gingitian, magkatabi, no? Ang saya-saya. Pagdating sa bahay, ay, kagulo din naman, ano? Lahat po tayo nakakaranas niyan. At totoo lang. Pero ang kasarapan po, kung tayo magpapabago ng patuloy sa Panginoon, alam mo, aayusin ng Panginoon buhay natin. Amen? Kung tunay na mararanasan natin ang tunay na Kapaskuhan, that Jesus Christ is a person. He came into this world para siya ay aking maging Emmanuel. Siya ay nasa sa akin ngayon dahil tinanggap ko siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Kahit ako'y makasalanan, ngayon ako'y ligtas na. Alam niyo po, tayo'y may dahilan para mag-celebrate. Amen? And I challenge you this morning, napakasimpleng mensahe. Bakit? I challenge you. When you go back or pag nandito kayo, babalikan natin yung mga gagawin natin, ang mga gagawin natin ngayong Kapaskuhan. Gawin natin po, maging intentional po tayo. Gawin natin mga opportunity ito to share what Jesus had done in our lives. Amen? Pwede po natin gawin. Hindi lang ito lakasan ng loob, kapatid. Dahil I believe, kung nag-o-overflow, ang unang-unang simbolo or katunayan na ikaw ay puspos na banal na Espiritu ng Diyos, alam niyo ano yun? Nothing can stop you to share the gospel. Nothing. Ang tanong, bakit hindi ako nakakapag-share? I need to go back from the very basic. We need to ask God to fill us with His Holy Spirit and remember what is the real reason or why He came into this world. Ano po? Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 7, verse 20, surely there is not a righteous man on earth who does good
and never sins. Romans 3:23 tells us, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So isang katotohanan po, kung ang lahat ng tao ay nagkasala, kailangan siya po yung mapapahamak. Dalawa lang naman ang destinasyon ng tao, langit o impyerno. May laro noon, no? Ngayon, hindi na nilalaro ng mga bata. Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Ayan. Yung iba lang kakaalala pa noon, no? Kayo mga nakakangiti pa dyan. Yung mga kabataan, hindi na nila alam yun, ano? So, minsan magandang paalala yun. No? Hindi ito pananakot, kundi talaga lang naman, dalawa lang naman. Ano? Pero salamat sa Panginoon, ang katunayan, ang good news, may Pasko. May tunay na Pasko, lalo na sa tunay na Kristiyano. Amen? Ano yung 3 points? That Jesus Christ came into this world to what? To save sinners. Challenge, hahayaan mo ba na ikaw lang ligtas? Ngayong Kapaskuhan, I pray po, sa John 3:16, tandaan natin, alam natin lahat to. I-recite nga natin lahat, John 3:16. Begin. For God so loved the world that He gave. Ayan. Pikit tayo, pikit. Sa Tagalog. Namnamin natin. Sige, at pikit tayo lahat. No, wala naman yan sa screen anyway. No? Pikit tayo. Sabihin natin sa ating puso at intindihin natin mabuti. Okay? 1, 2, 3, begin. Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, Kanyang bugtong na anak, upang sino man sa Kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, kung uulit-ulitin po natin yan, with our feelings, with our emotion from our heart, alam nyo, 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, the more na binabanggit natin, the more po na ito po yung magre-reflect sa ating buhay. At walang dahilan, kundi makita natin, para makita natin ang mga kasama natin nung wala pang pagkakilala Kristo, magkakaroon po tayo ng compassion. Amen? Dahil naparito ang Diyos hindi lang para sa akin, kundi para din sa Kanya. Gusto po ba natin makakilala sa Panginoon ng mga mahal natin sa buhay? Ngayon po ay Kapaskuhan. Sa kanila po, Pasko din naman ngayon. Pero ang kaibahan, may dala-dala po tayo magandang balita. Why not spend 5 minutes, 10 minutes sa inyong family, or even sa inyong mismong family? Let us remember what God has done. And let us celebrate the real meaning of Christmas bago pa tayo tumuloy sa lahat ng ating pagse-celebrate. Dapat lang naman tayo mag-celebrate. Pero ang kaibahan, kapag nauna na yun, naunawaan na natin. Alam niyo po ang kaibahan? Kakaiba ang ating espiritu na nagre-rejoice sa pagtanggap, pag-celebrate sa ating mga kapatiran. Bakit? Dahil tunay na naunawaan na natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Amen? Bago po ako mag-close sa prayer, alam niyo po sa Thailand, nakakalungkot at ang hirap i-present ang gospel. Napakahirap. Buti pa dito sa Pilipinas. Maraming nagtatanong sa akin. Sabi niya, Adyan po, teacher o pastor. Adyan. Bakit? Sa Philippines, ang aga ng Pasko. September pa lang, meron ng Christmas carols. No? Totoo naman, no? Even yung mga foreigners na namimit ko, kahit saan akong lupalop ng Asia, yan ang tanong nila. Ang hirap pa ulit-ulit sagutin. At sa totoo, hindi ko rin kayang ipaliwanag. Bakit nga ba? No? Bakit? Sa palagay nyo. Pero alam nyo, sa Thailand, isa sa magandang opportunity pag Christmas, alam nyo po ginagawa namin, nagkakaroling din kami. Pupunta po kami, kasama members ng church, kasama ang pastor, binisita namin ang governor, hindi para bigyan kami. May dala kaming gift. Pati may kasama na yun na tracts. Tapos may kasama ng Bible, mga babasahin. At siyempre, regalo na may enjoy niya, pagkain. At pagkatapos nun, simple lang po ang gagawin. Ipapaliwanag ng pastor yung simpleng mensahe ng Pasko at ipapanalangin ang tao na ito. Alam niyo po yung mga Thai, gusto nila pinapanalangin sila.
Kasi kultura nila yun eh. They will give alms dun sa mga, tapos magpe-pray. Pero, napansin namin sa mga Thai Buddhist, kapag sila'y napapanalangin, sa mga pupunta ng Thai, sa Thailand, huwag kayong mananalangin basta-basta lang nakataas ng kamay. You respect their culture. Kasi mayroon pong mga bagay na pinanalangin sila, binabahagi sa salita ng Panginoon. Dala-dalang kanilang kultura. Gusto silang i-shape sa kanilang kultura. No, because every culture is God's design. But it needs to be redeemed. There are some things, practices in our cultures, even in our cultures, which is not from God. Alalahanin po natin yun. But there are some that is really from God and we need to redeem it. Bakit? May kailangan pag-redeem dahil ninakaw po ito ng diablo. Even yung kultura natin ngayon ng Kapaskuhan, i-redeem natin. Yung tunay na dahilan bakit tayo nagse-celebrate. Sa kanila, kailangan nilang maintindihan din ito. At ganitong paraan na unawaan nila, wow, ako pala yung makasalanan. At ako'y magse-celebrate dahil mayroon ng isinugo ang ating Panginoong Yesus. Tayo kaya, ano kaya pwede nating ma-redeem? Sa ating kultura? Kaya mayroon po tayong pagpapaliwanag ngayon ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kapatid, sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29, "Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Kapatid, Pasko na naman. Magpapaka-stress ka ba? O tunay kang magpapakaligaya at magse-celebrate ngayong Pasko? Hindi basihan kung meron ka sa table. Hindi basihan kung magkano laman ng bulsa mo, ng bangko mo. Hindi dahilan kung ano ang suot mo ngayon, bago, luma, bigay, okay lang yan. Simple lang po, may reason bakit natin kailangan magpuri sa Panginoon. Because Jesus came into this world to save us. At kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon ngayon, I hope po, bago po tayo lalabas sa pintuan ng ating sambahan na ito, ay magdesisyon ka na tumanggap, magsisi sa iyong mga kasalanan, at tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas. At ang pangako ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Amen? Ang pangako pong ito, hindi pangako ng tao. Hindi ito pangako, hindi pangako ng ating pastora, kundi ito po'y pangako ng ating Panginoon. Kung ikaw ay hindi paligtas, you can pray a simple prayer as I close in prayer. Just simply ask the Lord, Lord, forgive me. Basta kailangan galing lang sa puso, Kasi God knows your heart. God knows you very well. And then, sabihin mo sa Kanya, tinatanggap mo siya bilang Panginoon sariling tagapagligtas. At mag-umpisa kang lumakad ayon sa Kanyang kalooban. Mag-join ka ng mga small groups. Mag-join ka ng discipleship. Kung ikaw ay believer na, kapatid, hindi natatapos doon. We are responsible sa ating paglago. We cannot, yes, praise God sa ating mga leaders na nagpipreach, walang sawang nagdi-disciple. Pero kailangan nating magpa-disciple. Amen? It's a choice. It's up to you. The church is giving us a lot of opportunities for us to grow in our faith. And it's up to us. Bakit tayo nagpapaka-equip? It is not only for us. God commanded us to go into the world and preach the good news. Ito yung tunay na Pasko. Amen? Kaya paglabas natin dyan, hindi lang tayo ay ligtas na. Excited na tayo na ibahagi sa kanilang tunay na Pasko. Amen? Na tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, even sa Christmas party, at kahit saan tayo pumunta. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mensaheng ito, sa isang paalala. May pinapaalala niya sa ating lahat ngayon, bago pa man tayo maging busy. Pasalamat sa Panginoon sa buhay na kaloob niya sa atin. At lalo na sa church na ito na Kanyang ibinigay. Alam niyo po, minsan ang sarili nating church, physical family, hindi natin nakakasama hanggang sa langit. Pero alam niyo, totoong makakasama natin ang matagalan, ito. The family of God.
Masarap po kasama talaga natin yung physical family natin. Pero masarap magpasalamat sa Panginoon because we have spiritual family like this. Kayo ba'y nagagalak? Meron po tayong samahan, tayong church. Amen? Unang-una, we are the church. We are the temple of the Holy Spirit. But this is the body of Christ. Amen? Pasalamatan natin ng Panginoon sa kaligtasan na Kanyang binigay. At gamitin tayo nawa ng Panginoon para tayo maging instrumento upang ang iba din naman maligtas. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa simpleng paalala sa amin. Bago pa man kami, Panginoon, magkasiyahan sa aming iglesia, pinaalalahanan mo po muli kami, Panginoon, ang isang tunay na dahilan kung bakit kami dapat magdiwang ngayong Pasko. Ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang sabi ni Pablo, that Jesus Christ came into this world to save the sinners. Salamat, Lord, dahil niligtas mo kami. Salamat, Panginoon, dahil hindi namin kayang i-picture ang buhay namin noon at sa ngayon kung hindi kami nakakilala sa iyo. Kaya naman, God, nais naming samantalahin ang pagkakataong ito. Naisuko sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, mag-alay pong muli kami, Panginoon, ng aming mga sitwasyon sa inyo as an offering, Panginoon. Baka po kami ay masyado ng lito. Masyado na kaming natangay ng mundo, Panginoon, sa mga tradisyon, sa mga bagay na maring hindi naman masama, pero nailayo po nito ang tunay, nailayo kami sa tunay na dahilan bakit kami kailangan mag-celebrate ngayong Pasko. God, salamat po sa pagpapaalala mo ngayong umagang ito. At hayaan mo, Lord, na ma-excite kami ngayon, Panginoon, dahil tinawag mo kami hindi lamang para makakilala sa iyo at maligtas. Meron kaming task, Panginoon. May mandate kami na dapat po naming lakaran at patuloy naming dapat ginagawa, which is to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. That Jesus Christ came into this world, Panginoon, to save sinners, O God. You came to seek and save yung mga nawawala, Panginoon. Kaya naman, God, sa aming pagse-celebrate, hayaan mo na ikaw po lamang ang may taas. Magalak kami, patuloy kaming magpasalamat at magpuri. Lahat ng aming gagawin, Lord, maging act of worship dahil naunawa na namin ang tunay na kahulugan ng Pasko. At gawin mo kaming mouthpiece, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa pag-celebrate namin, sa mga events na aming pupuntahan, lalo na sa aming family. Lord, I pray, gamitin mo po ang bawat isa bilang maging isang ilaw at asin ng aming sambahayan, Panginoon. At kung meron man pong relasyon na hanggang ngayon po ay hindi po ayos sa bawat pamilya, Panginoon, I pray, palambutin mo ang aming mga puso. Turuan mo kaming magpatawad dahil ikaw ang unang-unang nagpatawad sa amin. Turuan mo po na piliin namin na maggalak dahil ikaw, O Diyos, ay nasa sa amin. Hindi kami susuko, Panginoon. Purihin ka po sa lahat ng sitwasyon meron kami ngayon dahil ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na tagumpay at karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Ikaw ay nasa sa amin at hindi namin kailangang matakot. Dumaan man kami sa anumang bagyuhan, hindi kami matitinag, hindi kami masusunog dahil ikaw ay ang aming tagapagligtas. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. No po? Talagang ang kanyang heart is, kumbaga, tungkol talaga sa pagbibigay. Tungkol sa pagmamahal. Yung kanyang heart ay talagang ang desire niya ay para sa atin, yung may pagbubuhusan siya ng pag-ibig. At ang Christmas nga, ang isang, kumbaga, ang pinaka-epitome or yung the best example kung paano natin makikita ang tunay na pag-ibig.
'Di ba? From His glory, from doon sa kalangitan na talagang suot-suot niya ang glory, ay bumaba siya dito at sa sabsaban pa siya pinanganak. 'Di ba? Para lang i-save, para lang hanapin ka na nawawala, para lang iparamdam sa iyo na kaya kang magbago, kaya mo magkaroon ng pag-asa, para lang sabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Kasi for so many years, ilang mga ira na ang nakalipas sa mga Israelita, palaging sinasabi ng Lord sa kanila, ang pag-ibig niya, ang kanyang pagkilos, pero nahirapan silang intindihin. Kaya ang Lord, ito na, ako na mismo ang makakatawang tao para maunawaan mo. Kasi lagi nga nating inadahilan, di ba, na tao lang. Pero ang Panginoon nating Jesus, naging tao siya at namuhay siya ng merong yung tunay na pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Excited na ba kayo sa Christmas? Diba? Excited na tayong tumanggap ng regalo? Diba? Lagi nga iniisip natin, tatanggap na naman ako ng regalo. Sige, makakakuha na naman ako. Yung iba naman, kagaya nga sabi ni Pastor, stress na stress sa Christmas. Kasi nga, ang dami na namang iisipin, ang dami na namang asikasuhin. Ano nga ba ang Christmas? At ano ba yung dapat nating isipin? Ngayon po tayo ay nasa portion na po ng ating gawain, ng ating pagbibigay ng ating tithes and offering. At ngayong Christmas ay, kumbaga dapat ngayon tayo pinaka-inspired na magbigay, na magkaloob, na maging blessing sa church, sa kapatiran, sa labas ng church, saan man or kanino man tayo gagamitin ng ating Lord. Kasi sabi nga kanina, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. He gave. Si God mismo ang unang nagpakita ng pagbibigay sa atin. Christmas is the gift of God. Regalo sa atin. At yung desisyon ng God na yon ay hindi siya, when we say the word give or He gave, ibig sabihin, hindi siya napilitan, hindi siya basta-basta na lang naging tao at kinakailangan ko na iligtas itong mga to. Hindi. It was God's decision to give His only begotten Son para tayo ay magkaroon ng salvation. Para tayo ay hanapin. Para ang mga sinners, at sabi pa ni Paul, siya nga ang pinakamasama pa, ay maligtas. Kaya kung titingnan natin, yung Christmas ay dapat pag Christmas, inspired tayo talagang magbigay instead of receiving and receiving. Kaya yung Christmas, kinakailangan mas nare-remind tayo sa calling natin to become a blessing, to give, and be like God. Diba? We are created, and sabi ni Pastor kanina, we are created in the image of God. And if we want to be in the image of God, kinakailangan natin maging in the image of Jesus Christ. Because Jesus Christ is God. And Jesus Christ gave His life. Ang God mismo ang nagbigay sa atin. At kung tayo ay tunay na followers ng God, tayo dapat ay nagkakaloob, nagbibigay, at tayo ay merong willingness, excitement. Tayo mismo ay may decision or may desire and enthusiasm to give. Sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give. Kaya ito din po yung gusto ng God na relationship sa atin. Na, kasi nga, si Jesus Christ, ang God, binigay niya sa atin yung kanyang pag-ibig, lahat ng meron tayo, hindi dahil sa nagagawa natin at kaya nating gawin. We are blessed because our God is love. At natural sa Kanya na magbibigay, magmamahal, at mag-ibigay yung Kanyang anak kasi kailangan natin. Hindi dahil, itong si anak kong ito, magiging mabait to. Sige, ibibigay ko sa Kanya ang pagpapala. Alam kong may gagawin tong tama. Hindi ganun eh. At yun nga, we need to understand
na tayo ay in need. Kaya ang Diyos ay talagang kumikilos sa ating mga buhay. Sabi po sa Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. This Christmas season, or any season, or kahit hindi na Christmas, tithing should be a celebration. Tithing should be something na excited tayong gawin. Ang magbigay, ang magbalik sa Panginoon ng mga pagpapala na ating natatanggap ay something na dapat talagang ikinagagalak ng ating mga puso. Because we are inspired that the God that we are serving here in this church is a giver. He gave His only begotten Son. Yung 10% compared to what God has given you, walang-wala. Even if we give the whole world to God, it won't be enough. But tithing is the test of our love for God. Ang pagkakaloob po ay test ng ating pagtitiwala sa Diyos, ng ating tunay na desire to glorify God, at acknowledgement that without God, we are nothing. So give with enthusiasm. Mga kapatid, sa tingin nyo, bakit kaya tayo nilikha ng God? Dahil kailangan niya ng may magwo-worship sa Kanya? Well, even before, meron ng angels na nagwo-worship sa Kanya, mas magagaling kumanta yun sa atin. Mas magagaling mag-worship yun sa atin. Mas magagandang tugtugan sa langit. Bakit kaya tayo create ng God? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, create niya ang tao para meron siyang pagbubuhusan ng kanyang pag-ibig. Gusto niya ng relationship. At dapat magre-reflect ito sa lahat ng ating ginagawa. Kahit sa ating pagbibigay. If you're really connected to God, and you know the story of Christmas that was just preached to us, Christmas is all about the person who is Jesus Christ, the passage, and the purpose. Sana sumabay tayo doon sa purpose na yun. The Lord, instead of ang iisipin ko yung makukuha ko, matatanggap ko, Lord, I'd be willing to give dahil ito yung heart mo. And I want to have a heart like yours. Kaya mga kapatid, ibigay po natin ang ating mga ikapo. Ibalik sa Panginoon ang mga pagpapalang ito. Dahil una sa lahat, hindi dahil kinakailangan nating pagpalain ulit ng Diyos. Una sa lahat, kahit hindi pa natin deserve, binigay na niya ang lahat ng mga blessing ang kanyang buhay. Hindi ba inspiring yun para tayo ay magbigay at patuloy na maging tapat sa Kanya? Tayo po ay magkaloob. All the works that you have done consume our hearts. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? 1,000 hallelujahs God will lift into your name. 1,000 hallelujahs God will lift up once again.
we breathe you in. All the works that you have done consume our hearts. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? 1,000 hallelujahs, God, will lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, will lift up once again. All creation lift its voice, declaring to the end, oh Lord, how great you are. 1,000 hallelujahs, God, will lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, will lift up once again. All creation lift its voice, declaring to the end, oh Lord, how great you are. Oh Lord, how great you are. Oh Lord, how great you are. Atin pong i-lay-hands ang ating mga offerings and our tithes. Let's pray. Hallelujah. Oh, holy God, we thank you, O God. Thank you for loving us unconditionally, O God. Lord, just thinking about what you've done, lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, kami, Panginoon, ay inspired to just be like you. A giving God, a merciful God, a gracious God, loving. Kaya Lord, patuloy kaming magiging tapat, O God. Patuloy niyo pong ilagay sa puso namin, Panginoon, ang desire to glorify you. Kahit, Panginoon, sa aming mga wealth, O God. Kahit sa aming mga kinikita, sa mga biyaya na pinagkakaloob mo sa aming Panginoon, matutunan namin lagi na ibalik sa iyo ang papuri, Panginoon, at sumunod, Panginoon, sa iyo. Bilang tanda ng aming pagtitiwala, bilang tanda ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lord, ibigay man po namin ang buong mundo, ang buong buhay namin, ang lahat-lahat sa amin, kulang pa po ito, Panginoon. But you only require us to give 10%. And it's not because you need it. Dahil Lord, i-bless mo ang church kung i-bless mo po ang church. Magbigay ka mo or hindi, mananatili kang Diyos. But Lord, we are doing this because we love you at gusto naming ipakita sa iyo na ikaw lang ang aming only one God. Salamat, Panginoon. Kaya Lord, hindi lamang po dito, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto, sa aming pag-ibig, sa aming paglilingkod, sa aming pag-share ng iyong salita sa iba, saan mo man kami dalhin, Panginoon, kami ay magiging tunay na lingkod mo, Panginoon. Dalangin namin na mga salaping ito, Panginoon, na aming nalikom ay gamitin mo lalo, Panginoon, upang lumago ang iyong kingdom dito sa earth, O God. Magamit mo kami, Panginoon, at marami po itong ministry, O God, na masusupport, Panginoon. Lord, maraming kaluluwa ang makakakilala sa iyo, Panginoon, dahil sa mga ito, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang aming buong pusong pagtitiwala at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Let us worship our God dahil siya ay Diyos at wala na iba tayong iba pagsasambahin. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! You are God, you are holy, righteous, our Redeemer. Hallelujah! Standing here in your presence, thinking
to hear your still small voice again. You are holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Thank you, Lord. Praise you. You are God. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. Thank you, Lord. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. Always. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, we will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Sa'yo, na dakila naming Panginoon, ang aming papuri ay palagi naming ibibigay. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat papurihan, isang Diyos na karapat dapat itaas, ang aming promise keeper God, ang aming tapat na Diyos at walang natatago sa iyo, Panginoon. Kaya papuri sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, on that very, very first Christmas na ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak para sa amin. Naranasan namin ang iyong pag-ibig. Naranasan namin, Panginoon, ang iyong katapatan sa amin. At kami na yung mga anak, Panginoon, ngayon ay patuloy na magse-celebrate. Kasi on that first Christmas, natanggap namin ang salvation, oh God. Nagkaroon kami ng pag-asa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay kang tapat at mapagmahal. Kaya ngayon, Panginoon, patuloy kami magsasaya sapagkat ang Diyos namin ay nagmamahal sa amin. At patuloy kaming babaguhin hanggang sa iyong pagdating. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Church, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's children will say, Amen.